Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, pag-uusapan natin si A-REIT. Goods pa ba yan for 2025? At start na po tayo agad. Alam niyo naman po, A-REIT ang unang-unang REIT sa Pilipinas. Ini-sponsor ng mga Ayala via Ayala Land Corporation. At alam niyo naman po, diversified na kanilang portfolio ng mga properties na nagbibigay ng rental income na pinamimigay as dividends. At sa mga allergic po sa office space po dyan, 63% po ang kanilang office space as of December 31, 2023. Pero syempre, 2025 na. Pero hindi ko pa po nakita ang data ng mga na-infuse nila no, for 2024 kung ano na po ang current mixture po niya. Pero as of end of 2023, 63% po ang office space. Ayan. At ito ang gustong-gusto natin pagdating sa A-REIT. No? Talagang solid na solid. Talagang napapataas nila na napapataas nila. No? Ang dividends po nila every year, no? Every quarter, no? Napaka-solid po talaga. Itong gustong-gusto po natin. Kasi po, yung mga infusion po nila is nagiging accretive so far. So guys, wag po kayong mako-confuse. Hindi po dahil nakakarinig po kayo na may infusion, hindi po ibig sabihin maganda po yun. Kasi when there is infusion, there is dilution. Kapalit po na share po yan, nadadilute po. Pero ang kagandahan po sa A-REIT, nagiging accretive po siya. Napapataas po niya, no? Yung cash flow, no? Per share. So yan ang gustong-gusto po natin na nangyayari po dito sa A-REIT. Kaya nga lang, dahil nga na-include na po siya sa index no, recently, ang tagal na po kasi ng rumor to na masasama sa index. No? So, matagal na po, matagal na talagang lumipad ang price po nito at talagang umabot na po ito. Na ito nakita nyo na po, nag-40 pa nga ito, di po ba? Ayun. Kasi nga po, included na po siya sa index po ng PSE. Ayan. At next topic po natin, occupancy rate may still face challenges no for 2025. Ayan, kung babasahin po natin yung mga balita, ito po ay October at saka November ay talagang masama po ang lagay no. Yung vacancy po talaga ay talagang lumalaganap pa rin po no. Talagang wala, hindi pa talaga masyado nag-RTO ang mga tao at masama pa rin po talaga ang lagay-lagay ng mga office spaces. Pero in defense of A-REIT, magaganda naman po. High quality po ang assets po na magaganda po ang building po nila. Hindi po katulad do ibang REIT yung ganon, no? Yung ganon, kita yung ganon, tapos yung ganon, ganon. Alam niyo na ha? O yun. yung mga ibang REIT kasi medyo luma-luma na no? Medyo yun, no? Hindi na ganon ka desirable. So pero si A-REIT, magaganda naman po, no? Magaganda ang quality ng kanilang mga asset. So we could say na may laban po ito. May laban po ito, no? In the next quarters, years to come, lalaban po ito, no? Ayan. And gusto ko lang pong sabihin, no? Kasi malaki na po si A-REIT ngayon. Ang laki-laki na po talaga nila. So although we expect na magkakaroon pa rin ng infusion po, no? Pero syempre, yung infusion na yan, kahit na po accretive po yan, it will be very, very challenging na ma-move niya yung needle no? Kasi syempre, ang laki na po So kung mag-i-infuse ka, baka yung effect po nung bagong infusion mo ay maging hindi na po kasing laki nung before. So we will see kung ano po mangyayari for 2025. Pero so far, ito po yung nakikita. Baka it's harder to move the needle. Maliwanag po ba? Ayan. At ito lang po yung hindi talaga ako nagustuhan dito sa A-REIT. No? Ang dividend yield po niya so far is 5.75. Actually, lower pa po ito nung nakaraan kasi nga po, ang mahal na po ng share price po niya at 5.75. Ang baba po ng dividend yield. No? Ayan, yung dividend yield po niya kasi tumaas ang presyo. So, yung dividend yield po niya ay bumaba, no? So, guys, wag po kayong mako-confuse, no? Pag sinabi pong REIT, pare-parehas lang po ang REIT, basta ang titingnan po natin yung cash flow, yung pag-predict po ninyo ng cash flow, yun lang po yan. Kasi kung paano natin binavalue ang REIT is the same way we value fixed income. Doon lang talaga tayo nakatingin sa dividends, doon lang talaga tayo nakatingin sa pinamimigay na dividends, sa cash flow lang po talaga. At doon lang po natin binibase ang value po nito. At 5.75, kasing laki, parehas lang po ang yield niya sa no, sa BSP, no, yung interest rate natin ngayon. So, parang hindi po siya attractive. Kung ako po tatanungin, at this price, hindi po siya attractive kasi parehas lang po siya, no, sa interest rate ng BSP. So, masyado po siyang mahal in my opinion, na dahil nga po na naging part po siya ng index. So
Guys, pag sinabi pong REIT, pera-pera lang po yan. Pera, pare-parehas po lahat po yan. Basta nakikita po ninyo, no, na magiging consistent yung dividends po, no? Doon po tayo sa mas malaking pera. Again, pera-pera po yan. Sa dividend po tayo nakatingin sa dividend yield at 5.75%. Hindi po siya ganun ka-attractive po ngayon, no? Although we like the quality ng asset po, no, ni A-REIT, pero ako po, personal opinion ko lang po ito para lang po sa akin to. Mukhang sa akin po, better po si RCR at si M-REIT na sa presyo niya po ngayon, no, ay nag-yield po siya ng 7%. Medyo malayo po yan. 5.75 sa 7%. Sayang din po yan, no? Ang laki din po niyan. Ang laki din po niyan, no? Sa katagalan, maiipon po yan. Malaki po yan. Kada basis points po as investor, pinaglalaban po natin yan. So kung ako po ang tatanungin, antayan po itong bumaba. Total, no? Naipasok na po to at nag-aagawan na po yung mga fund manager na bilhin po, no? Itong si A-REIT, we expect na bababa po ito. At sana bumaba pa po ito ng lower than 35. Hopefully, umabot siya ng 32. So ako po, yun po ang sa akin po dito, no? Hindi ko pa po ito bibilhin at 39. Antay-antay pa po ito na bumaba. Wala na rin, natapos na rin naman yung excitement kasi may sudden surge po talaga ng ano rin po, no? Ng demand. So I feel it will go down at para po sa akin, hindi ko po siya bibilhin at current price of 39. Antay-antay po ito. Tiyagaan po talaga. Ganito talaga ang pagiging investor. Tiyaga lang po. At hanggang doon lang ang ating daldalan. Sa may napulot po kayo. Basahin mga disclaimer, like, share, subscribe. God bless po inyo. To God be the glory. Bye-bye.